Magandang gabi po sa ating lahat at muli po ay narito na naman po tayo para po sa ating gawain sa prayer meeting. Nasaan man kayo mga kapatid, nawa po ay magkaroon po tayo ng paghahanap sa Panginoon na magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa oras na ito ng gawain ito. At sa oras na ito ay pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon na mababasa po natin sa Galatia 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang nabubuhay pa ako sa katawang ito, sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Diyos sa mandakila sa lahat. Sa oras na ito po yung panahon ng aming pagtitipon sa gawaing panalangin, pagtatagpo namin upang ikaw ay pakinggan ang iyong mensahe at hingin din po namin ang inyong gabay sa amin. At sa oras ding ito, kami po ay lalapit sa iyo upang humingi kami ng tulong sa mga karaingan namin sa buhay, mga prayer request namin, aming itataas sa iyo na pagkalooban mo po kami ng kasagutan sa mga ninanais po ng puso namin. Pagpalain mo po kaming lahat sa aming pakikinig at madama po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang walang hanggan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Katulad po na sinabi ng verse natin, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang nabubuhay pa ako sa katawang ito, ay mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin. Dati po, nung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon, ang buhay natin ay nakaugnay sa makasanlibutang gawain. Malaya nating ginagawa ang gusto natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sarili po natin ang nasusunod. Wala tayong pagkatakot, at malaya nga po natin ginagawa ang gusto natin. Malaya natin ginagawa ang gusto natin na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero, nung minsan dumating sa buhay natin, na narinig natin ang salita ng Panginoon, at sa pagkakarinig natin sa kanyang banal na salita, parang nagkaroon ng pagkilos ang banal na Espiritu sa puso natin, at yung salita niya na nahasik ay tumimo at nagkaroon tayo ng pagkakilala at pagtanggap sa Kanya. Yun ay nung minsan dumating sa buhay natin ang salita ng Panginoon. At dahil doon, tumimo sa puso natin, nagkaroon po tayo ng, doon nagsimula ang pagkakaroon natin ng bagong buhay. At noong nagsisimula na tayo sa ating bagong buhay, alam po natin, yung mga ginagawa natin, naging aktibo tayo. Nung sa bago pa lamang natin na tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, naging aktibo po tayo sa ating buhay espiritual. Naging mainit tayo sa paglilingkod. Naging masipag tayo. Naging masipag sa pagbabasa ng kanyang banal na salita, at naging masipag sa pagtungo sa mga gawain. Yan yung panahon na sa bagong pagtanggap natin sa Panginoon, naging mainit tayo sa ating paglilingkod. At nang dahil sa pagsisikap natin, sa mainit na paglilingkod natin, na matuto tayo, natutuhan natin na hindi pala sapat na tinanggap lang natin si Jesus bilang tagapagligtas. Hindi pala ito sapat lamang
na hanggang doon na lang tayo, tapos na. Kinakailangan pala natin bilang nakakilala, bilang mananampalataya na tayo, at bilang anak na tayo ng Diyos, na kinakailangan nating lumago at magkaroon tayo ng malalim pa na pagkakilala sa Kanya. Dahil kaya natin kinakailangang lumalim ang pagkakilala natin dahil ang kalaban natin sa mundong ito ay mabigat na kalaban. Ito yung makasanlibutang gawain. Ang kalaban natin ay ang sanlibutan. Maraming tukso sa mundong ito na minsan hindi mapigilan ng tao na kumapit sa tukso ng kasalanan. Kaya kinakailangan talaga na ang buhay espiritual natin ay palalimin natin sa pamamagitan ng paglilingkod, pagbabasa ng banal na salita at pagsamba sa Panginoon at pakikinig sa araw ng linggo ng mensahe ng ating Panginoon. Kung ganon ang gagawin natin na magkakaroon tayo talaga ng pagsisikap na lagi pa nating palalimin ang kaalaman sa salita ng Panginoon, makakayanan nating malabanan ang tukso ng mundong ito. Kayang-kaya nating labanan. Basta ang mahalaga, lagi tayong nakakabit sa ating Panginoon. Na ang ibig sabihin, kung lagi tayong nakaugnay at nakakabit, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng laban sa mundong ito. Kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Hindi na tayo yung nasusunod sa buhay natin. Hindi na tayo nasusunod sa mga ginagawa natin dahil ang Panginoon nating Diyos ang siyang nabubuhay ngayon dito sa ating pagkatao. Siya na yung siya na yung nabubuhay sa atin at ngayon mayroon na tayo na yung tinaguriang bagong nilalang. Bagong nilalang o bagong pagkatao. Mula nung sumunod tayo sa Kanya. Mula nang sumunod tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng ganap na pagbabagong buhay. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, sabi rito, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, napalitan na ng bago at ang Diyos ang gumawa nito. Ang Panginoon ang nagbago sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na binago ko na yung sarili ko. Ang Panginoon talaga ang kikilos sa buhay natin upang magkaroon talaga tayo ng ganap na pagbabagong buhay. Ang hinahanap lang ng Diyos sa atin, yung pagsisikap natin, yung pagnanais natin na magbago tayo. Pero kung sasabihin natin na magbabago tayo sa sarili natin, hindi po mangyayari yon. Ngayon, kung meron kang pagsisikap, meron kang pagnanais na magbago, na gusto mo nang alisin yung dati mong buhay na hindi maganda, yun yung sasabihin natin sa Panginoon, isusuko natin ang ating buhay sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ganap na pagbabago sa ating buhay. Maliwanag po yun na ang sino man na nakipag-isa na ay isa ng bagong nilalang at wala na sa dating pagkatao. Wala na sa lumang pagkatao. Napalitan na ng bago. At sino ang pumalit sa pagbabago mong yan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. At ito po yung tinatawag nating spiritual renewal. Spiritual renewal, pagbabago ng ating panloob na pagkatao. Pagbabago ng panloob na pagkatao at lumalabas ito sa ating panlabas na pamumuhay. At ayon sa salita ng Panginoon, ang sabi niya sa 12:1,
Bagamat si Pablo ang nagsasalita rito, pero ang Panginoon ang siyang nakikiusap sa atin. Siya yung nakikiusap sa pamamagitan ng banal na salita. Na ang sabi niya rito, ialay nyo ang inyong sarili. Ialay nyo bilang isang handog na buhay. Paano natin iaalay ang ating buhay? Paano magiging handog? Kasi ang sabi niya, kung inaalay natin ang ating buhay, ito raw po pala ay karapat-dapat na pagsamba natin sa Kanya. Ialay nyo ang inyong buhay bilang isang handog na buhay sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba mo sa Diyos. Yan po yung sinasabi ng Roma 12:1. At huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ayaw ng Panginoon na makiayon tayo sa takbo ng mundong ito. Alam naman natin kung ano yung takbo ng mundo. Pero sa pamamagitan ng makapangyarihan nating Panginoon, in the name of Jesus, nawa magkaroon tayo ng pusong humihiwalay sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon in the name of Jesus. Ialay nyo ang inyong buhay. Paano pag-aalay? Ialay mo ang iyong buhay buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Yan ang isang bagay na gusto sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan. Ialay natin ang ating buhay bilang isang handog na buhay at bilang isang pagsamba sa Kanyang pangalan. Ialay mo ang iyong kaluluwa at ialay mo ang iyong buong lakas. Isang bagay na pinakamahalaga na ang lakas na narito ngayon sa ating katawan, dapat iniaalay natin sa Panginoon. At ang lakas na tinataglay natin sa ngayon, huwag nating gamitin sa bagay na makasanlibutan. Yun ang sinasabi niya, ialay. Hindi natin iaalay sa mundo ng sanlibutan, kundi iaalay natin sa ating Panginoon upang lalo tayong pagpalain ng dakilang Diyos. Ialay mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Isang mahalagang bagay yan na dapat ginagawa natin bilang isang mananampalataya. Bilang isang anak ng Diyos, huwag nating alisin ang pagbubuklat, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Pakainin natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang pisikal na katawan natin ang kailangang pakainin. Kailangan pakainin natin ang ating kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng Matthew 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Kasi nga ang tao nabubuhay lang sa kinakain natin sa araw-araw, pagkagising mo sa umaga, pagdating ng tanghali, pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, puro pagkaing pisikal ang naiisip ng tao. Pero hindi naiisip ng tao yung pagkaing espiritual, yung pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Minsan, paano natin pinakakain yung sarili natin sa maghapon? 4 na oras, minsan 4 na beses, minsan 5 beses. May iba pa yung mga snack-snack. Pero hindi natin magawa yun spiritually. Yung magbasa ng 4 na beses o 5 beses o kahit 2 beses na lang. Sa totohanan lang po, hindi natin magawa. Kasi busy na tayo sa maraming bagay Pero pagdating sa pagkain pisikal, alaga po natin yung ating katawan. Yun ang isang bagay na ikinalulungkot sa atin ng Panginoon. Pagdating sa pagkain espiritual, nagkukulang po tayo. Siguro kahit gawin na lang natin 1 beses, paggising mo na lang sa magbuklat na lang tayo ng kahit 1 talata. Isa nang ikasisiya ng ating hindi na niya tayo paghahanapan ng 4 na
beses ka magbasa. Isang simpleng bagay na lang paggising mo sa umaga. O kung hindi mo magawa sa paggising mo sa umaga, pagtulog mo sa gabi bago ka matulog. O kung hindi naman, yung mga oras na wala kang ginagawa, paglaanan natin, bigyan natin ng panahon, nabuklatin natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin yung sinasabi ng Matthew 4:4. Hindi lamang po tayo sa tinapay na bubuhay. Kailangan mabuhay tayo spiritually sa salita ng Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sapagkat ang banal na kasulatan, ang lahat na nakasulat dito, ay nanggagaling sa bibig ng salita ng Panginoon. Siya ang nagsasalita rito sa atin. Kapag binabasa natin, siya yung nangungusap sa atin. At siya yung nagsasabi sa atin, nagpapaalala, tama yan anak, yung binasa mong yan. Yan ay para sa ikabubuti mo. At minsan sasabihin niya, hindi yan tama. Hindi mga tama yung mga sinasabi niya. Napakaganda ng paliwanag ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Ito yung bibig ng Panginoon. Ito yung kanyang, siya yung nagsasalita rito. Na kaya dapat hindi natin isinasantabi. Huwag nating itago yung Biblia natin. Yun pa, isang bagay na nakakalungkot. Saang sulok lamang natin nilalagay yung Bible natin. Ni hindi natin madala sa araw ng pagsamba. Kaya minsan pag sinasabing buksan ang Biblia, wala po tayo, hindi natin mabuksan. Kaya nga sabi po rito, kung paanong humihina ang ating katawang lupa kapag hindi tayo kumakain, ganun din po ang ating kaluluwa. Kapag hindi natin pinakain ang salita ng Panginoon, kapag hindi natin pinakinggan ang salita ng Panginoon, ang kaluluwang hindi pinapakain ay nanghihina at nagiging malnourished din. Di po ba ang tao kapag hindi kumakain, nagiging malnourished, pumapayat, nanghihina, ganun din po ang ating kaluluwa, mga kapatid. Manghihina rin po tayo. Kaya ang sinasabi, yung kaluluwang hindi pinapakain ng salita ng Panginoon ay nagiging malnourished din po. At kapag naging malnourished tayo sa salita ng Panginoon, dumating ito na ang kalaban. Sinugod na tayo ng kalaban. Sinugod na tayo ng mga negative thoughts, mga ibang bagay na hindi na maganda para sa buhay natin. Madali tayong babaksak. Kasi po, wala tayong lakas na panlaban para sa laban ng mundong ito. Kapag maayos ang kalusugan natin spiritually, kaya nating labanan ang sanlibutan. Kasi punong-puno tayo, busog na busog tayo sa salita ng Diyos. Kaya anumang problema, anumang pagsubok, anumang kalamidad, at mga bagay na hindi magandang nangyayari sa sitwasyon natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan, kayang-kaya nating labanan ang mundo ng kasalanan. Kapag dumarating sa tukso ng kasalanan at sa palagay natin, nahuhulog tayo sa tukso ng kasalanan, kaya nating pagtagumpayan ang kasalanan ito sapagkat ikaw ay punong-puno ng salita ng Panginoon sa puso mo. Tandaan po natin, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. At tandaan din po natin, ito yung mga bagay na makapagpapatibay sa ating pananampalataya. Unang-una ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung makakapagpatibay sa atin, mga kapatid. Pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang pananalangin, ang lagi mong pagtawag sa Diyos, na hindi ka nakakalimot tumawag sa Kanya, ang iyong pakikinig sa salita ng Panginoon, ang araw ng iyong pagsamba, ito po yung mahalagang sangkap ng ating pananampalataya.
mahalagang sangkap ng pagkakilala natin sa Panginoon. At ito yung tunay na makapagpapabago sa atin. At ito yung tunay na nagpapabago una sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi ng Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaan, bulay-bulayin, araw at gabi ang salita ng Panginoon upang sa ganun, saan man kayo pumaroon, ibibigay ng Diyos ang pagtatagumpay sa inyo. Ibibigay ng Diyos ang pagtatagumpay sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos sa mandakila sa lahat, sa mensaheng ipinagkaloob mo po sa amin, na kung saan ang upang lumago kami sa aming mga pananampalataya, upang maging matibay kaming humarap sa mga pagsubok, kinakailangan na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng pagsisikap na lumago, lumalim sa iyong banal na salita. Na ang bawat mga turo mo sa amin ay itanim po namin sa aming puso upang maging matibay po kami. At huwag po namin kaligtaan ang pagbabasa, ang pananalangin, ang paglilingkod, at ang pakikinig. Nawa po ay maisa puso po namin ang lahat ng lagi naming naririnig na mensahe mo. Ito naman po ay para po sa ikabubuti naming lahat. Marami pong salamat at ang papuri po ay sa iyo lamang, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.